sa ganyang atmosfero, sa ganyang kalagayan ng inyong ngayong pagsasama, nasa isang talaga nyo ba healthy pa o magiging malusog pa ba, magiging maganda pa na magsasama pa ba? Para maging maayos yung relasyon nyo, kailangan magkaroon kayo ng kasunduan bilang amo at kasambahay. Kasi hindi pwedeng ikaw lang eh. Hindi pwedeng siya lang din. So kailangan mag-abot kayo sa gitna. Matapos ang masinsinang usapang kasama ang konsyensya ng bayan, pakinggan naman natin po ang kanilang final advice. Attorney Acosta. Alam nyo, Chrislyn at saka Inday, ang ugnayan ng isang amo at isang nangangambuhan ay isang napakasensitibong pakikipag-ugnay. Sapagkat, gaya nga ng sinabi ko kanina, ang bumubuo niyan o nagpapatatag ng ugnayang yan ay ang pagtitiwala sa isa't isa. Sabi mo kanina, Chrislyn, parang nawawala na yung tiwala mo sa'yo sapagkat hindi ka ginagalang nitong si Inday. Gayon din, itong si Inday nagre-reklamo sa'yo na para bagang nawawala na rin yung tiwala niya sa'yo dahil sa pagtatrato mo sa kanya. Ngunit kung nais nyo nga na tumagal pa ang inyong pagsasama, dapat, hindi ko sinasabi dito kung sino ang tama, sino ang mali. Pero alam ko, meron kayong dapat na baguhin pareho upang sa ganon, lalo pang tumibay at lalong magtagal ang inyong pagsasama. Nasa sa inyo yun. Yun lamang ang maiiwan kong mensahe sa inyo. Coach Jared. Ang salitang kasambahay ay galing hango ito sa dalawang salita. Kasama sa bahay. Ang salitang katulong ay hango rin sa dalawang salita, kasamang tumutulong. Tulad na sinabi ng attorney kanina, ang pagtitiwala ang nagbubuklod sa amo at saka sa empleyado, sa katulong. Ngunit, kasunod nun, kung gusto nyo ng pagtitiwala, kailangan may kalakip din na respeto sa inyong dalawa. At yun din isang bagay na nagkulang. So, kailangan mabuo muna sa isipan mo, Inday, yung konsepto ng pagrespeto. Bago mo siguro ipagpatuloy yung pagtatrabaho. Kasi kahit saan kang larangan pumasok, magiging kasambahay o ibang trabaho man yan, kung hindi buo yung konsepto ng pagrespeto sa'yo, sa iyong isip, hindi ka magtatagal sa kahit anong trabaho. So, Chrislyn, ikaw nang bahala. Sabi ko sa'yo kanina, ikaw yung mag-uumpisa ng kultura ng respeto sa inyong tahanan. So, pag-isipan mo maigi kung gusto mo pang kuhunin si Inday in the future, sa mga susunod pang araw. Okay, yun lang. Maraming salamat. Thanks, Coach. Father. May mga amo po na masungit, mahigpit sa kanilang mga kasambahay. At hinahangaan kita, Chrislyn, sa iyong kababaang loob, sa iyong pagpapasensya, pagpapatawad. Ngunit para dito kay Inday, alalahanin mo, Inday, na ang unang ang dahilan kung bakit ka pumasok bilang kasambahay ay upang maglingkod. Siguro ay isang paalaala sa iyo na si Jesus, ang ating Panginoon, ay pumunta rito sa mundo upang maglingkod, hindi upang mapaglingkuran. Sabi nga ng banal na kasulatan, yung naglilingkod at nagpapahuli ay mauuna. So, who knows, one day, magiging amo ka rin. Yun lang. Thanks, Father. Taong bayan, ito na, final round na nating botohan at ating tanong. Kapag pasaway ang inyong kasambahay, ano ang inyong gagawin? Press A kung pagbigyan. Danin muna sa diplomasya at press B naman kung palayasin na. No more second chances. Layas na agad. Vote na. Ito na po. Huling resulta ng ating botohan, Chrislyn. Ang sabi ng ating taong bayan, 74% palayasin muna si Inday. 26% pagbigyan. At ito naman po ang resulta ng ating online opinion meter.
At, well, Chrislyn, narinig mo na ang opinion naming lahat. Oras na para ikaw naman ang magdesisyon. Christine, it's time to face the people. Bibitawan ko na po si Inday. Kasi siguro hindi pa siya talaga lubos na handa sa trabahong pinasok niya. Maaari nga. Okay. Well, kung ako lang tatanungin, hindi na ako nagsalita, pero sayang ka na kapag third year ka na. Kung ako lang ang tatanungin, hanapan mo ng paraan na makapagtapos ka ng high school. Okay? Well, maraming salamat sa ating mga bisita ngayong umaga na sina Chrislyn, Wea, Inday, at Aling Eva. Salamat din kina Attorney Ben Acosta. Coach Jared Pulido. At Father Sonny Merida. Sila po ang mahal nating Konsyensya ng Bayan. Kami po ay laging happy tumulong para sa happy change. Ako po si Tintin Babaw. Inday, sana pagkatapos nito, nawalan ka man ng trabaho ngayong araw na ito, sana magkaroon ng tamang direksyon ang iyong buhay para magkaroon ka ng happy change sa iyong buhay. Okay mga kaibigan, sama-sama ulit po tayo bukas 10:15 ng umaga. Dito lang sa TV5. Ako po si Edu Bansalo. At ako naman po si Jelly de Belen sa Taong Bayan na ang opinyon. Sa iyong desisyon, Face the people! mga kapatid, let's ask Pilipinas Star.